po, atin po ipanalangin itong mga talog na ito. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa mga pagpapala sa aming mga buhay, Lord God, na able po kaming magbalik po sa inyong kaharian, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin na maibalik po ito sa amin sa siksikliglig at umako, Panginoon. Lord, kagaya ng aming panalangin kanina, Panginoon, we pray, Lord God, na itong generation na ito, Panginoon, ay maging generation, Lord God, ng mga Kristiyanong tumatawag at lumalapit sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa oras sa pangangailangan, kundi, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan niyo pong mabuting salita, makapangyarihan salita, dalangin po namin ang pagsama po ng Banal na Espiritu. Tago niyo po inyong lingkod sa inyong likuran at boses mo lamang po yung aming mga pakinggan mula sa inyong salita. Muling, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa kapahayagan mo sa amin sa gabing ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. So, last week na po natin sa ating pong pag-aaral about sa prayer walk. No? At ito pong gabi na to, ito po yung title na pag-uusapan natin. Redeeming the land. Makipagbukas po yun sa akin sa aklat po ng Lucas chapter 10 verse 1 to 9. Basahin na lang po natin ito ng tahimik. Lucas chapter 10 verse 1 to 9. Verse 1 to 9 lang po yung babasahin ko. Sabi na lang po ng amen pagtapos. One to 9 lang ha, baka 1 to 90 yung 1 to 9 lang po. Sige po, okay na po. Nagpala po ng Panginoon pagbasa niya kanyang salita. So, familiar po kayo sa word na redeeming. Pag sinabing redeeming, ano po sa Tagalog yung redeeming? Tubos, pagtubos. So, ang topic po natin ngayong gabi ay pagtutubos sa lupa. Redeeming the land. So, bakit po kailangan i-redeem ang isang lugar? No? Bakit kailangan i-redeem ang isang lugar? Especially ito pong lugar natin. Kapag sinasabi po nating redeeming the land, sa Bible po ay hindi po ito yung literal na lupa. No? Hindi ito literal na lupa na tinutubos.
Sa Bible, pag sinabing redeeming the land, ang tinutukoy po dito yung mga taong naninirahan doon sa lugar. Tapos kasama doon yung spiritual atmosphere ng lugar at ang paghahari ng Diyos sa isang komunidad. Now, kung imumulat lang po natin yung ating mga mata, dito pa lang sa atin, no? At maging sa ibang lugar, marami ng tao yung nababalot ng kasalanan. Marami ng tao yung nakatali sa takot, sa bisyo, sa kahirapan, at sa broken families. At marami pa. Marami din po mga tao yung malayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. At ang puso nila ay malayo sa Diyos. So yan po yung nakakalungkot na katotohanan dito sa ating kinatutuluyang mundo. Marami pong tao yung ligaw, nababalot ng kasalanan, karahasan, kahirapan, at iba't iba pa pong uri ng kasalanan. Pero ang puso po ng ating Diyos ay hindi para tayo ay i-abandona. Hindi nais ng Diyos na iwan ang lugar gaano man ito kasama. Nais po ng Panginoon na tubusin ito o i-redeem ito. At sabi po dito, ang isang malaking kakulangan kung bakit maraming tao ngayon ang malayo sa Diyos, hindi dahil ang Diyos po ang may problema. Hindi rin po yung lugar, kundi kakulangan ng mga praying, obedient, and burdened believers. Ibig sabihin, ang problema ay hindi yung mga tao, tayo pong mga Kristiyano. Dahil hindi tayo nananalangin, hindi tayo sumusunod, at wala tayong burden o pakialam sa kanila. Nasa si Nanay Francine? Wala, no? So mula po sa paglikha hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi po nagbabago yung puso at hangarin ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay tubusin. At sa gagawin po nating prayer walk sa darating na Sabado at sa evangelism po, sa gagawin po natin, nakikiisa tayo sa hangarin ng Diyos na mga tao ay maibalik sa Kanya o matubos muli mula sa pagkakasala. So tignan po natin yung biblical foundation of redeeming the land. Ano yan? Una po, God owns the land. Pagmamay-ari po ng Diyos yung lupa, lahat. So actually, parang hindi na rin no, para sabihin tubusin. Kasi sa Kanya naman talaga yung lahat in the first place. Sabi ng Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." Ayan o. So, God owns the land, hindi po tao. So, lahat ng barangay na nakikita natin, lahat ng kalye na yan, bahay, tirahan, paaralan, palengke, lahat pong yan ay pag-aari ng Diyos. And knowing that, ibig sabihin po, meron po tayong authority para manalangin. Kasi unang-unang may-ari ang Diyos. No? Hindi po ang gobyerno, ang Diyos ang may-ari. So, meron tayong authority mga Kristiyano para manalangin. Pangalawa, meron tayong mandato para dalhin si Kristo sa isang lugar o sa isang bayan. Dahil sa Diyos nga po ang lahat na nakikita natin sa ating paligid. Pangalawa, God gives the land through obedient faith. Basahin niyo sa Tagalog niya yung Joshua 1:3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. So, ito po hindi siya prosperity claim, ito po ay spiritual principle. Binibigyan po ng impluensya ng Diyos yung mga taong willing to step in faith, nasan man sila naroon. Sabi ng Joshua 1:3. Tapos po ng Deuteronomy. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. So, ibig sabihin po lahat ng ating inapakan, lahat yan ay sa Panginoon. Pangatlo, God redeems places by redeeming people. Although sa Panginoon po yung lupa, lahat ng nakikita natin ay sa Panginoon, hindi po yun ang priority ng Diyos. Ang priority niya yung mga tao. Kagaya po nung last Sunday, ni-encourage tayo to list. No? Ilista yung mga pangalan ng mga gusto nating bahagian, gusto nating ipanalangin. No? Kasi ang ipapanalangin po natin sa Diyos, hindi yung gumbur sa literal o yung Elcano, no? O yung Jenna. Mas maganda po na yung mismong pangalan ng tao yung binabanggit natin sa panalangin. Kasi yun po yung i-redeem ng Diyos. Sa ikalawang Pedro 3:9, sabi doon, God is not willing that any should perish. Hindi po nais ng Diyos na may mapahamak man ni isa. So gagawin po natin itong prayer walk at evangelism po, hindi dahil activity to ng church, o hindi para magpakitang gilas tayo. Gagawin po natin ito dahil may mga kaluluwang kailangang iligtas. May mga kaluluwang kailangan iligtas.
At ang prayer walk po at evangelism ay hindi one day event sa isang church. Sa atin pa lang, ngayon pa lang natin sisimulan. Tapos, tutuloy-tuloy natin yan hanggang sa maging part siya ng iglesia natin. Hindi na siya basta team ng isang taon natin, kundi simula nga yung taon, ito na po yung magiging part ng ating pong ministeryo. Yung pag-abot sa mga kaluluwa para makarinig ng salita ng Diyos. So, tandaan po natin yung tatlong yan. God owns the land, God gives the land through obedient faith, and God redeems places by redeeming people. So what is prayer walk? Ano ba yung prayer walk? By definition, prayer walk is intentionally walking through a community to pray, observe, discern, and declare God's purpose over the place and its people. So intentional po ang prayer walk. Kagaya po ng evangelism, hindi siya random. Prayer walk ay intentional. So, maglalakad tayo sa isang community para manalangin. Mag-observe din tayo sa paligid kung ano-anong klaseng mga spirit yun nandun. Tapos, syempre, gaganing discernment natin, we will declare God's purposes mula dun sa mga lugar na yun. Meron siyang pattern sa Bible. Si Joshua, lumakad po siya sa Jericho. Pinalibutan nila yung Jericho ng 7 beses. Umikot sila ng 7 beses. And then, after nun, bumaksak yung, next po, bumaksak yung pader. Ayan. Ayan yung biblical pattern sa prayer walk. Tapos si Jesus din po, kung makikita nyo pag binasa nyo yung Biblia, hindi siya nananatili sa isang lugar. No? Lumilibot siya. Naglalakad-lakad siya para mag-preach, para magpagaling at para magligtas, para umabot ng mga kaluluwang pinili ng Diyos. No? Nakikita nyo si Jesus, ano siya, gala talaga siya. Gala. Paikot-ikot siya sa lugar para magbahagi na o magturo ng salita ng Diyos. Maging yung mga apostol din po, sila Pablo, sila yung mga disipulo, nung sila ay sinent ng Panginoon, nung binasa natin kanina, no? Sila po ay naglibot sa iba't ibang panig ng mundo. At doon po ipinanganak yung mga churches. Kasama tayo doon, yung Asia. Naabot tayo, siguro dahil kay Paul, kay Paul. So dito po makikita natin merong pattern. Where God's people walk, God's power moves. So, ang pagiging Kristyano pala hindi lang pag-attend, no, ng church, kundi paglabas. Ano po yung purpose ng prayer walk and evangelism? Una, to prepare the spiritual atmosphere. Familiar kayo dyan sa 2 Corinthians 10:4-5 na hindi po physical battle yung ating pong hinaharap. No? Pag tayo ay magpe-prayer walk, nag-evangelize, hindi siya physical battle, spiritual warfare siya. So, ang prayer walk po, siya yung nagbe-break ng strongholds. Yung unang-unang topic natin, yung pulling down the strongholds. Magagawa natin yun sa prayer walking. Tapos, nag-aalis din siya ng spiritual blindness. Yung mga taong bulag sa kasalanan, namumulat sila. At nabubuksan nito yung kanilang mga puso. So, hinahanda niya yung isang lugar para maging katanggap-tanggap sa salita ng Diyos. Pangalawa po is to develop God's heart for the people. Para po sa mga taong gagamitin ng Diyos. Ang purpose po ng prayer walk ay para ma-develop sa ating mga puso na magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating mga kapwa at hindi tayo maging makasarili. Pag nakikita po natin sa paligid natin na mayroong mga wasak na bahay, nalululong sa bisyo ng mga tao, mga batang palaboy, mga pamilyang nag-aaway-aaway, at naawa pa po ba tayo? O wala na tayong pakialam? Pag nakikita po natin yung mga ganitong klaseng tao, yung sira yung pamilya, walang mga magulang yung bata, palaboy-laboy, nag-aaway palagi, no, hindi ka lang basta maaawa kung Kristyano ka, magkakaroon ka ng burden to pray for them. Prayer walk changes how you see people. Sa prayer walk po natin, binabago nito yung ating pagtingin sa ibang tao. Alam ko po, araw-araw natin nasasaksihan yung nangyayari sa lugar natin. Siguro nasanay na rin tayo na ganun sila. Pero nawa po, magkaroon tayo ng burden para sa kanila, no? Nawa po, naliliglig pa rin tayo pag nakikita natin yung mga kapitbahay natin na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi kung wala na po, nakakalungkot po. Hingin natin yan sa Panginoon mamaya. Kailangan natin ng bagong puso.
Pangatlo, to open doors for evangelism. So, ang prayer walk po, ito yung nagpe-prepare sa mga pintuang bubuksan ng Panginoon para tumanggap ng kanyang salita. Meron ko yung nabasa dyan kanina dun sa Lucas chapter 10. No, may mga bahay na handang tumanggap na mabuting balita. Marami pong puso yung matigas, defensive, at sarado sa simula. At first, tayo rin po, di ba? Tumatay sa ganito. Pag may kumakatok sa bahay natin, nag-share ng Word of God, sinasarahan natin, sasabihin natin, pass muna ako dyan. No? So, ganun din, mararanasan na natin ngayon pagsarahan ng mga pinto. Pero ang Diyos po ang magbubukas ng pinto. Sabi dito, pag nauna ang panalangin, sumusunod na yung bukas na puso. So, syempre, unahin po natin ang pananalangin. So, bukod sa pag-intercede po natin dito sa church, sa paglabas natin, mananalangin pa rin po tayo. So, how do we redeem the land? Ano yung mga practical steps? Paano tupusin ang isang lugar o ibalik sa Panginoon? Una, syempre, sa ating po magagamitin ng Diyos, kailangan po ng repentance and humility. Parang review na lang to sa mga nakaraan kasi natakan ko na yung iba dito. So, repentance and humility, kagaya po last week, kailangan meron pong pagsisiyasat o examination sa ating mga puso. Meron ba tayong unforgiveness? Baka dalhin ka ng Diyos dun sa bahay na kinaiinisan mo, no? Tapos hindi mo ka pala siya napatawad, wala na. Hindi na makakilala sa Panginoon ng tao. Meron bang hidden sin? May tago ba tayong kasalanan? Meron ba tayong pride? So, clean vessel is equals to powerful prayer. Pag malinis ang ating puso, it equals to powerful prayer. Pangalawa is intercession. Sino yung mga ipapanalangin natin? So, intercession, familiar kayo, ito yung standing in the gap. Nagiging tagapamagitan ka sa tao patungo sa Diyos. So, yung mga ipapanalangin natin dito, yung pamilya, yung mga kabataan, nakasulat dito, para sa mga lasing. May nakita ba kayo? Paglabas nyo, mga lasing, aga-aga pa, no? Lasing na. Para sa mga broken marriages, at para sa lost souls. Tayo po ang tagapamagitan sa kanila sa Panginoon. So sa pag-ikot natin sa Sabado, maglista po tayo ng mga pangalan ng mga tao. Tapos i-observe natin anong klase po yan dapat natin ipanalangin sa kanila. Marami kayong madi-discover dyan sa paglabas po natin. Pangatlo, spiritual warfare prayer. And step po natin yan, spiritual warfare prayer. Magde-declare po tayo sa lugar na chains will be broken and hearts will be opened. De-declare natin na ang Panginoong Hesus ang Diyos po sa lugar natin. At pang-apat, syempre, after the prayer walk, dito na po yung papasok, yung proclamation of the gospel. Sabi po dito, next po, prayer walk without evangelism ay equal to incomplete obedience. Sayang, no? Nag-prayer walk ka pero hindi ka nag-evangelize. Wala. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 14. Ayan. Sabi ng Romans 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Ano expect natin sa lugar natin kung hindi po tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Prayer walk, akala natin prayer walk sapat na. Hindi po. Sunod na po din yung evangelism dapat. So after prayer, next po, after prayer, we speak, we share, we invite, and we love. Ano naman po yung mga attitudes during prayer walk and evangelism? Importante ito. Kailangan meron tayong humility pag tayo po ay mag-prayer walk na mag-evangelize. Hindi tayo yung feeling superior. No? Kailangan meron tayong compassion at hindi judgmental. Para kung dalhin ka ng Lord sa nagiinuman. No? Hindi po imposible yun. May mga ganun pong senaryo. Dadalhin ka ng Diyos sa lugar na talagang matindi yung spirito. Boldness. Kailangan hindi tayo nahihiya para sa ating Panginoon. And sensitivity. Kailangan guided tayo ng banal na spirito. Meron ka dapat discernment. At syempre, panghuli, unity.
Bago naman po tayo lumabas, meron naman tayong ano yung liturgy, pastor? Liturgy yung gano'n. Kalimutan ko yung word. Meron tayong meeting bago po tayo lumabas sa Sabbath. So, bilang panghuli po, conclusion, prayer walk and evangelism ay hindi po isang simpleng activity. Ito po ay spiritual invasion for the kingdom of God. So kapag nagpi-prayer walk tayo, may mga pader na bumabaksak, may mga pusong nabubuksan, at may mga buhay na naliligtas. At may mga lugar na binabawi muli pabalik kay Kristo. Tandaan po natin ito yung equation na to. Compassion, prayer, action, and salvation. Diyan lamang po iikot yung lahat. Kailangan una, meron tayong compassion sa kapwa natin, then tsaka natin sila ipapanalangin, mag-a-act tayo, it will result to salvation. Ay po ang ating manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katuruan nyo sa amin sa gabing ito. Lord, we desire, Panginoon, na kami po yung isend mo, Panginoon, para sa mga kaluluwa dito sa lugar namin. Lord, ayaw din naming mag-close lang dito sa Bumbursa o sa Jena o sa Elcano. Gusto namin mapangunahan kami ng banal na Espiritu kung sa inyo man kami dalhin, O Diyos. Kung sa Ilaya man, sa ibang street man, Panginoon, as long na gusto niyo po kaming dalhin, nais aming buksan yung aming mga puso na kami ay magkaroon ng tunay na pagsunod sa iyo. At maging discernful din kami, Panginoon, sa aming gagawin. Lord, nilang araw na lang gagawin na namin ito, Panginoon. Ngayon pa lang, nais na namin ihanda yung aming mga puso sa gagawin mo, Panginoon, sa lugar na ito. Muli, Panginoon, kinikilala namin na ang lugar na ito, ang buong Pilipinas ay sa iyo lamang, Panginoon. At we declare na ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, ang lahat ng nilalang kilalanin ka man nila o hindi. Darating ang araw na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi na ikaw ang Panginoon. Kaya, O Diyos, ihanda niyo po yung aming mga puso, yung kalakasan na kailangan namin, discernment, wisdom, Panginoon, ay inihilin po namin sa inyo. So patuloy po namin pananalangin ngayong gabi, patuloy po namin dalangin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming kausapin, patuloy niyo po kaming pangunahan. Maraming salamat po, pinupuligin namin sinasamba sa Panginoon Jesus. Amen. So bilog po ulit tayo. Meron tayong 5 items po. Ito yung mga 5 items natin na ipapanalangin natin ngayong gabi. Una po, para sa mga tahanan, panalangin po natin magkaroon ng salvation at kapayapaan. Tapos sa mga kabataan, yung protection and direction. Para sa pamilya, restoration. At doon sa bisyo at kasalanan, deliverance. And syempre po, church planting at discipleship. Yan po yung lima nating prayer item. So bilog po tayong malaki.